Sir, good evening. Uy, Jerry! Mabuti, dumating ka na. Teka nga pala, asan yun? Ito nga pala yung mga tapes ng libing na kailangan i-edit mo. O yan, hinanda ko na. Sir, puro libing yata yung tanggap natin ngayon, ha? Yung isang linggo lang kasi ganito rin yung in-edit ko. Wala tayong magagawa. Yun ang mga dumarating sa atin. Hindi tangkapin na lang natin. Mabuti na yan kaysa wala. Alam mo, taghirap na talaga, kaya ganun eh. Sabagay, sir. Kailan ba deadline nito? Bukas. Bukas. Rush nga pala yan, ha? Kaya huwag mong pababayaan. Alam ko naman kayang-kaya mo yan, eh. Yung asawa yata nung mamatay, papunta ng States. Dadaanan na yan at siguradong mamamadali ka ngayon. Pero kayang-kaya mo yan. Sabagay. Kailangan natin to. Bagong kasal tayo, kaya kailangan racket. Alam ko naman, eh. Kaya nga ikaw kagad ang kinontak ko, eh. Alam ko hindi ka matatanggi rito. Madali naman, eh. Oo nga pala. Ayun. Okay. Nalilito na ako kasi ang dami kong nagra-rush pa ako. Ito yung mga pictures ng outing natin sa Batangas. Dami niyong kuha ni Nicole, ha? Kaya talaga. Yung negatibo nandyan, kung sakasakaling paparikapi ka. Sige, sir. Salamat, ha? Wala nga naman. O, bahala ka na. Sir, salamat. Wala yun. Okay lang yan. O, paano? Ako aalis na. Ikaw nang bahala rito, ha? Okay, sige, sir. See you, Jer. Ingat po kayo. Oo, okay. Ingat. Yeah, bye-bye. Bakit ganito yung mga kuha ko dito? Sira siguro yung camera ni sir. Si Nicole to, ah. Anong ginagawa ni Nicole sa burol na to? Kawawa naman. Ano ba nangyari? Ang bata-bata pa namatay. Aksidente daw. Paano niya yung asawa niya? Umangga daw yung motor niya sa kotse. Saan galing yan? Bagong kasal pa naman. Dito mismo ba nangyari? Ang bata-bata pa namatay. Aksidente daw. Paano niya yung asawa niya? Ano ba nangyari? Umangga daw yung motor niya sa kotse. Bagong kasal pa Aksidente naman. daw. Dito mismo daw. Hindi man lang sila nagkaalaga yung motor niya sa kotse. Ano ang mararamdaman mo kung mapanood mo ang sarili mong burol? Kung katulad ka ni Jerry, marahil ay gagawin mo ang lahat upang pigilan ang iyong tadhana. Ngunit kaya mo nga bang labanan ang itinakda sa'yo ng kapalaran? Ako to, ah. Bakit ako nakaburol dito? Ano to? Hindi totoo to! Mga kaibigan ko to, ah. Anong ginagawa nila rito? Saan ba nakuha ni Sir itong mga tapes na pinapa-edit niya sa akin? Diyos ko! Napatay ko ata!
Han, may aksidente. Nakabangga ako. Napatay ko ata. Ano namang aksidente yan? Kaskasero ka kasi. Huwag mo akong sisihin. Siyang bumangga sa akin, hindi ko siya binangga. Aksidente to. Tingnan mo nga, lapitan mo. Patay na nga. Anong gagawin ko? Ha? Bilisan mo. Tumawag ka ng ambulansya. Ambulansya? Patay na nga eh. Anong gagawin ng ambulansya rito? Baka may habol mo pa nga sa ospital. Hindi. Alis na lang ako. Ano ka ba? Anong gusto mong gawin? Iwan mo na lang yan? Hahabulin ka ng konsensya mo. Ha? Tumawag ka ng ambulansya. O sige na. Sige na. Ha? Oh, tutulungan ko na. Sige nga. Oo, sige. Natawag ako mula siya. Bakit ang daming tao rito? Nandito ang pamilya ko. Sir Aris? Nicole? 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 Nicole, anong meron dito? Bakit ang daming tao sa labas? Pati mga kaibigan kong galing sa States, ba't nandito? Bakit hindi nila sinabing uuwi sila galing sa States? Bakit ka ba umiyak? Nicole! Jerry, ko ba yan? Nicole, bulag ka ba? Jerry, ikaw ba yan? Hindi mo ba ako nakikita? Jerry, huwag mo akong takutin, Jerry! Nicole, dahil ito na sumisigaw. Ano nangyayari? Jerry! Nagpaparamdam po siya. Ha? Huwag mong tatakutin si Nicole. Ayoko pang mamatay. Hindi totoo to! Okay ka na? Ayos ka na ba? Jerry! Tama na sabi! Natatakot si Nicole! Narinig mo ba kami? Tama na! Wala naman kami nagawang masama sa'yo ah. Jerry, patahimikin mo na kami. Tama na. Jerry? Wala na po siya. Jerry. Mahal na mahal kita. Tama na. Mahal na mahal kita. Tila hindi pa rin matanggap ni Jerry ang masaklap na wakas na kinahantungan niya. Ngunit natuklasan na niya ang itinakda ng kapalaran. Wala na marahil siya magagawa kung hindi sumuko sa katotohanan.
Pare, kawawa naman. Na hit and run yata. Wala pa bang ambulansya? Baka na traffic. Tagal naman. Kawawa naman yan. Tingnan mo, kanina pa yata. Sino kaya yan? Ano bang magawa dyan? Ano kaya nakapagda dyan? Poltergeist is a German word na ibig sabihin mga malilikot na multo. And it's quite common sa atin kasi yung mga malilikot na multong yun, mga nanggagalaw ng gamit, nag-iingay sa gabi, it happens a lot. Ang mga multo, they think like us. Parang tao din yan. Ang kaibahan lang sa kanila sa atin, wala silang katawan. So kung may problema sila, ang approach dyan, pareho din ang approach kung buhay din ang tutulungan mo. Pwedeng emotional projection or good thoughts, sometimes prayers. And matatahimik din sila pagtagal. Si Insong Celia, matanda, mayaman at malapit ng mamatay. Para sa mga kamag-anak niyang sina Aurora at Alvin, si Insong Celia ay isa lang kahabag-habag na nilalang na maaari nilang pagkakitaan. Ngunit sino nga ba sa kanila ang tunay na makikinabang? Mabuti naman at natuntun niyo ang lugar na ito. Matagal din kayo hinintay ng Insong Celia mo. At alam ko rin naman gustong-gusto mo siyang makasama hanggang sa uling sandali ng kanyang buhay. Nako, mabuti naman po at nahanap niyo ako. Sa totoo lang, hindi ko po alam na may kamag-anak pa pala ako. Matagal na ba kayong kasal? Mag-iisang taon na po. Kayo po, matagal na po ba kayong katiwala ni Insong Celia? Matagal na rin. 15 taon pa lamang na magsimula akong manilbihan sa pamilya ng Insong Celia mo. Siya po ba si Insong Celia? Oo. Nung bata-bata pa siya. Narito na ang pamangkin mo. Pakitulong, iho. Baka gusto niyo magmano. Good evening. Ikaw? Alam ko pagod kayo sa biyahe. At gusto niyo magpahinga. Magpahinga na kayo. Tatawagin ko kayo kapag handa ng hapunan. Andun lamang ang kwarto. Sa bandang kaliwa. Diretso lang. Magpahinga na kayo. Sige na. Sige po. Insong Celia, maiwan po muna namin kayo. Sige na. Kailangan nyo ng pahinga. Madali nyo makikita ang kwarto. Akalain mo nga naman ang swerte. Oh. Sino ba naman mag-aakalang magiging tagapagmana ka? Mukhang malaki ang perang iiwan sa'yo ng Insong Celia mo. Itong bahay at lupa pa lang, mukhang milyon-milyon na yung halaga. Paano pa kaya yung mga natatagong kayamanan niya? Ano ka ba, Alvin? Napaka-insensitive mo talaga.
Sus. Huwag mo nga akong dadaanin sa kadramahan mo. Huwag mo sabihin, hindi ka sabik sa mamanahin mo. Oh. Natatawa ka ngayon. Magiging milyonaryo na tayo. Shh! Ano ka ba? Kang maingay. Kung may makarinig sa'yo dyan. Mukha namang hindi na magtatagal yung matandang yun. mukhang isang bulati na lang yung hindi nakakapirma sa death certificate niya. At nako, ikaw ang bulating yun. Sana nga. Sana hindi na tayo magtagal dito. Kung sa bagay, ano ba naman yung konting sakripisyo kung magiging milyonaryo na tayo? Huh? Bakit? Malaking yaman ang inaasahang mamanahin ni Aurora at Alvin mula sa tiyahin nilang si Insong Celia. Ngunit bago nila makuha ang mana, kailangan maalpasan muna ng mag-asawa ang takot na unti-unting bumabalot sa kanila. Bakit may kasama siya? Ano ngayon ang gagawin natin? Huwag ka mag-alala. Akong bahala doon. Siguraduhin mo. Dahil ayaw ko maging sagabal ang lalaking yan. Insong Celia, walang maaring maging hadlang sa pagbabalik mo. Alvin, umalis na tayo dito. Masama na ang pakiramdam ko sa bahay na to eh. Ano? Ikakarating lang natin dito kahapon ah. Tsaka di ba, sabi sa'yo nung katiwala, gusto kang makasama ng Insong Celia mo hanggat nabubuhay siya. Malay mo, kasama yun sa kondisyon ng huling testamento niya. Kaya pagbigyan mo na. Ano ba yung ginagawa mo? Nakakita kasi ako ng secret door kanina. Eh di ba nga sabi nila, ang mga matatandang mayayaman daw, hindi nila sa bangko nilalagay ang pera nila. Meron silang mga kahadeyero, o di kaya mga secret room sa bahay. At paano ka naman nakakasiguro na secret room nga yun? Iba ang kutob ko dun eh. Sa palagay ko, dun niya tinatagong kayamanan niya. At kung hindi naman natin malaman yun, sayang naman. Baka mamaya, yung pangkatiwala niya makinabang. Alvin, ano ka ba? Puro pera kayamanan nasa isip mo. Hindi mo ba ako narinig? Ang sinabi ko, natatakot ako sa pamamahay na to. Feeling ko may laging nakamasid sa atin. Si Insong Celia. Kahit paralisado yun, pakiramdam ko may masama sa kanya eh. Oh. Ano ka ba naman? Ano ka ba? Alam mo, kahit na anong gawin pa ng dalawang matandang yan sa atin, wala silang laban sa atin. Para din sa kinabukasan natin to. Balang araw, magkakaanak tayo. Kailangan natin ng pera. Kaya huwag ka mag-alala. Pinapangako ko sa'yo, walang masamang mangyayari sa atin. Alvin, saan ka na naman pupunta? Tulog ka na. Sandali lang ako. Alvin, bumalik ka kagad, ha? Oo na.
Walang kamalay-malay ang mag-asawang sina Aurora at Alvin sa nagbabadyang kapahamakan sa loob ng bahay ni Insong Celia. Palibhasa ay binubulag na sila ng pagkaganid sa pera, kaya halos di na nila alintana ang tumitinding hiwaga. Alvin? Alvin, nasan ka? Alvin! Alvin, nasan ka sabi? Alvin! Alvin, ano ba? Ano ba to? Nakikipaglaro ka pa rin? Lumabas ka na nga! Alvin, ano ba? Alvin, isa! Alvin, lumabas ka na! Alvin? Alvin, ano ba? Alvin, hindi magandang biro to! Alvin, nasan ka ba? Alvin! 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 Ano nangyari sa'yo? Umalis ka na! Tumakbo ka na! Bilisan mo! Hindi kita pwedeng iwan dito! Ano ba? Umalis ka na rito! Papatayin nila tayo! Papatayin nila tayo! Ano ba? Alvin! Ano ba? Alvin? Alvin? Alvin! Insong Celia, tapos na kayo. Oo, Roma. Maaari mo na silang takpan. Telekinesis or yung psychokinesis, yung term na mas gamit ngayon because it's more scientific. Ang definition nun is moving objects na gamit ang isip mo lang. And meron isang tao in the 1960s na very popular siya, si Nina Kulagina, galing sa Russia. Talagang dinidisplay niya in public yung powers niya. And she did it in a courtroom. Pinagalaw niya yung mga upuan sa courtroom sa harap ng mga judge, in front of the lawyers. And scientific studies naman niya na nakuha din on video
pinapahinto niya yung puso ng palaka na tinanggal na sa dibdib. She can make it faster, slower, or pwede niyang pahintuin. Buksan ang ating isipan. Harapin ang ating mga takot. Dahil sa isang iglap, may hiwaga magaganap. Kaya, huwag kukurap.